VP Sara ang top pick for president sa 2028 ayon sa latest survey ng WR Numero. Sa tanong kung ngayong araw ang presidential elections, 33.3% ang nagsabing si Duterte ang iboboto nila. Sumunod sa listahan, Senador Raffy Tulfo na may 13.4%, former VP at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na may 13%, Senador Bongo na may 4% at Senador Robin Padilla na may 3.3%. Si VP Sara rin ang nanguna sa survey by area, income, class at age group. Isinagawa ang survey mula November 21 hanggang 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmaayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Qualified ba na state witness si Zaldico kung sakasakali? Oo, kasi yung rules of court, ang sasabi po, na kung sino ang hindi the most guilty, pwede po mag-apply as state witness. Eh, yung most guilty naman, si Romualdez naman at si BBM. Diba? Hindi naman siya. Kumbaga, utusan lang siya, kaya nga siya nagtanong eh. Yes. Na Yusek, totoo ba kay Presidente ito? Oo. Secretary Pangandaman, kay Presidente ba ito? Oo.
Speaker, tama ba ito? Tutuloy ko ba ito? What the president wants, the president gets. Sabi Paano ni Martin si Luther. Sandro? Oh. Ngayon, ibang usapan na. Sama na si Sandro. Pero sabi niya noon, sa tapang niya, live stream daw. Isa pa yan. Sige, live stream, saka pa. Pikit-pikit. Ano, yung pikit-pikit? It's a sign of stress, especially yung trying to compose yourself psychologically yan eh. Na kapag you're trying to compose yourself na confident ka, pikit ka ng pikit. Yun yung blinking. Tsaka Tsaka- grabe yung ano niya, no? Tsaka yung panga nito, gumagalaw din eh. No, ano ko lang naman, ngayon ibang usapan na kasi si Sandro damay na. At ang may sinasabi pa si Saldico, sino ba yung nagsabi na pati yung isang anak ni BBM na Vinny ba yun? Ay may projects din. Nako, halos lahat. Ano ba yun? Dati lolo nyo lang, siya lang isa. Ngayon, buong lahat na pamilya kayo. Pero kasi tinatanong ng iba na posible ba talaga na entire family is corrupting the entire government? Kasi sa start pa lang weak na yung presidente. Kasi so very strong si First Lady, lalo na abogada siya. Akala ko pa naman noon, buti yan, abogada ang maano siya, marerendahan siya. Hindi. Parang lumala eh. So, because he's been weak from the start. Yan yung mga rally noon sa kay Lenny, sinabi ko. Grabe no, galing ako Cebu. Tawag na naman yung isang congressman sa akin na, Kom, punta ka dito kasi si Lenny nandito magrarally. Lahat kami dito lalaki, nakakailang. Uy, may ticket na ako punta Manila. Sige lang. Punta na naman ako doon. Apat yung kasama ko. Punta na naman ako sa Tagum. Kung saan si Lenny, kung kailangan niya ako, nandun ako dahil kaibigan ko yan ang asawa niya. Sabay kami na-elect niya 1988. 3 days after siya nag-secretary ng DLG, nandun na ako sa opisina niya. Hindi pa ayos sa opisina niya, nandun na ako. Tapos sa Harvard, nag-recommend ako sa kanya doon sa John F. Kennedy School of Government. Friend ko talaga pag may problema siya, legal, yung pinapadeport siya, di ba? Tawag siya sa akin. Kahit si VP Lenny. Dahil may kaso yan noon na hindi niya namahawakan dahil, di ba, binangga yan sila? Nag-whiplash yan siya eh. Binangga sila from the back nung isang truck. So hindi na siya makapractice. So ako yung ni-request niya na I took over the case. Mga kaibigan ko talaga silang personal. Kaya talagang magkamatayan na kami ni BBM. Talagang umakyat ako sa stage at sinabi kong si BBM bangag. So, Ito, linawin muna natin. Ito yung opinion po ni Attorney Rowena Guanzon. Ha? Ayan. So, ito po ang ating inilalabas ngayon dahil alam nyo, bilang special guest natin si Attorney Rowena Guanzon, excited ang mga kababayan natin malaman ng kanyang opinion sa mga issue sa lipunan.